Good day mga kanegosyo, ako nga pala si Jepoy, isang negosyante, isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message nyo lang ako dito sa channel ko or email lang kayo na sa bio ko or comment ka lang mga kanegosyo. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator. Bilang negosyante, meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang, hindi networking, mga networking na yan, hindi putyo-putyo mga kanegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Hanggang ngayon nagninegosyo pa rin. Ang topic natin ngayon mga kanegosyo, sari-sari store. Never magiging grocery store mga kanegosyo. Eto, tapusin mo tong video na to, sigurado marami kang matututunan. Ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo. Kung nagdinegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit hindi lumalaki ang negosyo mo. Way back 2015 mga kanegosyo, naitayo ko yung sari-sari store ko. Malapit kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management sa TIP Cubao, Quezon City. Taga Cavite ako mga kanegosyo. So nung nag-aaral ako ng college, nagbo-boarding house ako malapit sa school ko. Nung graduate ako, hindi na rin ako umalis sa boarding house ko kasi sobrang accessible yung biyahe ko, north to south, east to west. Kumaga, sobrang dali ng biyahe sa pwesto, tsaka yung mga sasakyan na rin 24 hours. After ko mag-work as a sales, ilang years din ako doon, gusto ko talaga magnegosyo. Nag-resign ako as a sales mga kanegosyo para magtayo ng sari-sari store. Bakit sari-sari store? Naitayo ko pala yung sari-sari store ko mga kanegosyo malapit sa school, di ba? So ang community yung pinaglilingkuran ko, college student. At pang-anim akong sari-sari store na nakapaligid sa TIP mga kanegosyo. Sa aming anim, ako yung pinakamahal magbenta. Mahal lagi ako ng 5 piso, 2, 3 sa aming 5. Pero kahit mas mahal ako, sa akin pa rin bumibili yung mga customer mga kanegosyo. Kasi tambayan yung tindahan ko, tambayan siya ng college student eh. So kapag nagpapahinga sila, doon sila tumatambay sa tindahan ko mga kanegosyo. At ang natutunan ko sa pagninegosyo sa sari-sari store, walang focus in one mga kanegosyo. At hindi natin mai-scale up sa level 2 business model. Hindi natin ma-applyan yan ng franchising, distribution, licensing, manpower, software. Habang buhay kang reseller mga kanegosyo. Pero kumikita naman ang sari-sari store. Hindi nga lang po natin mapapalakihan. At never magiging grocery ang sari-sari store. At pag sinasabi nila pag lumaki magiging grocery store, mali po mga kanegosyo. Dahil magkaiba ng business model ang sari-sari store at grocery store. Sa sari-sari store mga kanegosyo, naglabas ka muna ng pera. At kikita ka lang the moment na nabenta na yung mga pinamili mo. Sa grocery store mga kanegosyo, magbabagsak muna si supplier sa may-ari ng grocery store. At babayaran niya to ng may-ari ng grocery store within 3 to 4 months pa. Platform business model ang grocery store mga kanegosyo. At yung pera within 3 to 4 months, pwede pang gamitin ng may-ari ng grocery store mga kanegosyo, pambayad ng bills, pambayad ng empleyado, renta, mabilis na pagpapaikot ng pera bago niya pabayaran si supplier. Kaya panalo sa cash flow dito yung grocery store mga kanegosyo, yung may-ari ng grocery store. Kaya never magiging grocery store ang sari-sari store dahil magkaiba sila ng business model mga kanegosyo. At kung nagsisimula ka pala magnegosyo, focus in one, hanapin yung community ng mayaman, i-scale up yan sa level 2 business model, applyan natin ng franchising business model yan, distribution, licensing, manpower, software. Pang-apat mga kanegosyo, kailangan na natin gumawa ng original content. Dahil kasama na sa labanan natin bilang negosyante yan.
At kasama na talaga sa trabaho yan. Kung hindi, baka mawala tayo sa eksena mga kanegosyo. At kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin. Comment ka lang sa baba, Sari-Sari Store, sabihin mo. Heart mo na rin to video ko. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingatan niyo lahat. Peace.